Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Pag-alis ni Chen Fan ay napasabi si Elder Yuelong na ang akala niya ay nagyayabang lang ito noon, ngunit ngayon nagawa na nitong makapatay ng isang nascent soul sa araw na ito habang siya napakalayo niya pa mula sa pagiging isang greater deity, siya raw ay iniwan na ng kanyang junior sa alikabok. Mula doon ay kumalat na sa buong realm ng Tianzuan ang patungkol sa ginawa ni Chen Fan. Thus sa sandaling ito si Chen Baixuan na ang hinirang bilang pinakamalakas na cultivator sa buong younger generation ng kabuuan ng Tianhuang, at ang kasalukuyang rank number 1 sa prestihiyosong longevity list. Sa city ay napatanong ang isa kung saan ba talaga nanggaling ang Chen Fan na iyon. Sumagot ang isa na narinig niya rong ito ay nagmula sa Chinese clan. Sinabi ng isa pa na hindi raw ba't ang Chinese clan ay pinroklama ng Dishen Mountain bilang mga makasalanan kaya ang mga ito ay binigyan ng restriction sa cultivation habang buhay, hasambit ng isa mukhang ito raw ay magdideklara ng digmaan laban sa Dishen Mountain. Sa kabilang dako naman sa loob ng carriage ay nagtanong si Xiao Mang kung saan sila pupunta, babalik na raw ba sila sa Hua City, hindi tugon ni Chen Fan sila raw ay tutungo muna sa Ancient Demonic Abyss. Idinagdag sa kanyang isip na sa ngayon ay hindi pa nila alam kung papaano magre-react ang Dishen Mountain, kailangan niya pang iangat ang kanyang cultivation level kaya kailangan niyang tumungo doon sa Ancient Demonic Abyss upang i-ensayo ang kanyang 6 Divine Ancestors Demonic Technique hanggang sa umabot sa satisfaction degree. Sinabi ni Xiao Mang na sayang at hindi makakasama si Sister Wu Hua at yung iba, hindi siya makapaniwalang sila lang ang tatahak sa paglalakbay na ito. Sumagot si Chen Fan na iyon ay ang tamang paraan, dahil kaya niya itong protektahan sa ngayon ngunit hindi niya ito kayang protektahan habang buhay. Balang araw ito ay mag-grow up at magiging independent, isang celestial maiden na kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Makikita ang reaksyon ni Xiao Mang, ngunit gusto niya raw itong makasama buong buhay. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang kanyang mundo ay hindi nakakulong sa napakaliit na Tianhuang star na ito. Siya ay nabibilang sa grand at majestic na mundo ng cultivation na mayroong lawak na mahigit sa 1 bilyong galaxy. Sinabi ni Chen Fan na kung gusto nitong sumunod sa kanya, una kailangan nitong burahin ang lahat ng mga natutunan niya mula sa Reincarnation Heaven Sect. Kailangan nitong i-rebuild ang kanyang cultivation foundation gamit ang Supreme God Technique na agad namang sinang-ayunan ni Xiao Mang. Susundin niya raw ang lahat ng sasabihin ng kanyang elder brother. Idinagdag ni Chen Fan na i-impart niya rito ang isang tunay na Supreme God Technique, ang True Dragon Spirit Strengthening Technique, at ganoon na nga ang ginawa niya. Idinagdag na ngayon ay tatanggalin niya ang Natal Primordial Chi na pinaghirapan nitong i-cultivate sa nagdaang mga taon, nang hina ang mga tuhod ni Xiao Mang at sinabi ni Chen Fan na ang removal ay nakumpleto na. Okay, saad ni Xiao Mang magsisimula na raw siyang i-practice ang True Dragon Spirit Strengthening Technique ngayon din. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip, ano ba talaga ang kailangan upang maging isang Dao Reunion True Immortal? Ito ba ay talent, mga secret treasures? Hindi ito raw ay nakadepende sa 1 in a million na pagtitiyaga at pagsusumikap, at unstoppable na heart of cultivation kasabay ng pambihirang katapangan. At makalipas ang 2 linggo, patuloy pa rin si Xiao Mang sa pagko-cultivate sa bago niyang cultivation foundation at nang iminulat niya ang kanyang mga mata, hasambit ni Chen Fan gaya ng inaasahan niya sa Divine Pulse of True Dragon. Brother, sambit ni Xiao Mang, medyo may kakaiba raw sa katawan niya, habang sa labas naman ay napasabi si Lord Zhao na ang bloodline ni Miss Xiao Mang ay napaka-terrifying. Maging ang kanyang puso raw ay medyo nanginig sa takot, na parabang siya ay kinumpronto ng isang natural enemy. Sumagot si Chen Fan na si Xiao Mang ay nagtataglay ng Divine Pulse of True Dragon habang si Lord Zhao naman ay tinataglay ang Heaven Devoting Python Bloodline, natural lang para sa isang nascent soul demonic beast na mapasuko kapag nakita nito ang isang True Dragon ng siyam na kalangitan. Gayunpaman dagdag niya kay Xiao Mang, ang napasok pa lang nito ay ang first transformation ng True Dragon Spirit Strengthening Technique. Mayroon pa itong 8 stage na kailangang matutunan mula rito,
kaya magmula sa araw na ito kailangang ito ay sumailalim sa mas strikto na training regime na agad namang sinang-ayunan ni Xiaomang at lumipat ang eksena sa isang lugar kung saan matatagpuan ang Ancient Demonic Abyss. Bilang isa sa 9 na pinaka-ipinagbabawal na lupain ng Tianhuang, ang Ancient Demonic Abyss ay ang isa sa pinakamapanganib at notorious na lugar sa kabuuan ng cosmos. Ang demon-suppressing Heaven Realm ay nakaupo lang sa ibaba nito, sinusupil ang Ancient Demonic Abyss sa buong taon. Ayon sa mga sabi-sabi ang lugar na ito ay mayroong 79 na level, ito ay ang daan patungo sa Ancient Demonic Realm. Ito ay nagtataglay ng bilyon-bilyong mga demonic soldiers at generals. Sa kalaliman ng abyss ay sinasabing maaaring ikaw ay makatagpo ng mga nascent soul demonic marshals. Ngunit pagbaling ng shot habang nakadungaw sa bintana ay sinabi ni Chen Fan na ang lahat ng mga sabi-sabing iyon ay peke. Nagtanong si Xiaomang kung ito na ba ang Ancient Demonic Abyss, ito raw ay napaka-magnificent. Sinabi ni Lord Zhao na ang Ancient Demonic Abyss ay nag-e-expand sa 3 Great Heaven Realms, at ang isa sa pang-araw-araw na misyon ng mga cultivators ng mga sect na ito ay ang pumasok sa Ancient Demonic Abyss upang makipaglaban sa mga demonic soldiers na nandoon, habang napasabi naman si Chen Fan sa kanyang isip na ang lugar na ito ay talagang isang napakagandang lugar upang i-practice niya ang kanyang demonic techniques. Sa tansya niya sa loob lang ng halos 6 na buwan, magagawa niya ng makultivate ang kanyang 6 Divine Ancestors demonic technique patungo sa Great Completion ng Golden Core. Ilang sandali pa ay bumaba sila sa isang mountain gate kung saan nagtanong si Chen Fan kung ito na ba ang Demon Suppressing Sect. Oo, tugon ni Lord Zhao, ngunit sa halip na isang sect, ang buong Demon Suppressing Sect daw ay mas mailalarawan bilang isang military organization. Ang mga disciples ay ang mga sundalo habang ang mga elders ang mga generals, at syempre ang Great Marshal ay walang iba kundi ang kanilang Sect Master Ancestor, at ang misyon nila rito ay ang i-execute ang isang Golden Core Demonic General. Ang mga cultivators na mayroong kakayahang mag-wield ng mga pananggang liwanag ay lumalabas-pasok rito na parabang mga bubuyog, ganito pinigilan ng Tianhuang ang pagpasok ng mga demon sa nagdaang mga taon. Hasambit ni Chen Fan, mukhang mayroon din Dong Fan Mansion dito, great, maaari raw siyang bumili ng ilang intel. Sa loob ay sinabi niyang gusto niyang bumili ng info patungkol sa 79 na level ng Ancient Demonic Abyss, lalong-lalo na patungkol sa mga spirit medicines o kaya naman mga heaven medicines. Sinabi ng matanda na sa mansion na ito ang impormasyon lang na maaari nilang ibenta sa general public ay hanggang sa 30th level, kaya kalimutan na lang daw nito ang patungkol sa iba. Idinagdag sa kanyang isip na tanging mga idiot lang ang magdadaldal patungkol sa 99th level. Isa pa magpahanggang sa araw na ito ay wala pang cultivators na umabot ng lagpas sa ika-70 level. Napatanong si Chen Fan sa kanyang isip kung pipwersahin niya ba itong ibenta sa kanya ang intel gamit ang kanyang identity bilang King of Peel, o ganoon ba saad niya, my friend, sabat ng isa, bakit hindi raw ito maglakbay kasabay nila? Ang kanyang master ay nagre-recruit ng mga malalakas na mga cultivators upang mag-venture sa kalaliman ng Ancient Demonic Abyss. Sa pamamagitan nun hindi lang sa ito ay makakakuha ng maraming impormasyon ng libre, ito rin ay magkakaroon ng kasamang titingin sa kanyang likod, ngunit sumagot lang si Chen Fan na hindi na kailangan. Sinabi ng isa na ngunit kung ikaw ay walang makakasamang isang experienced cultivator na magle-lead sa daan doon, kahit ang isa pang Golden Core Immortal ay mahihirapan na makaabot ng lagpas sa 30th level, kaya bakit hindi niya raw ito i-reconsider? Subalit sumagot lang si Chen Fan na talagang hindi na kailangan tumalikod. Guard Zhu, saad ng isa nagtanong kung nagbabalak ba uling mag-explore si Madam Z sa kalaliman ng Ancient Demonic Abyss upang maghanap ng Immortalization Elixir. Napahinto si Chen Fan nang marinig ito. Immortalization Elixir, patanong na sambit niya. Sinabi ng matanda na si Guard Zhu ay isa sa mga guard captains ni Madam Z. Ang Z-clan ng Zanglong Heaven Realm ay minsan nang nakadiskubre ng isang sacred land sa kalaliman ng Ancient Demonic Abyss. Doon ay mayroong nananahang hindi mabilang na mga spiritual beast, at sinasabing ni mayroon pang isang pentacolored phoenix doon na mayroong 9 na ulo. Kaya ang Z-clan ay paulit-ulit na sumusubok na bumuo ng team upang mag-explore sa kalaliman ng Ancient Demonic Abyss, umaasang matatagpuan nilang muli ang sacred land na iyon,
gayunpaman ang lahat ng kanilang ginawang efforts ay hindi nagkaroon ng silbi. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip pentacolored phoenix na mayroong 6 na ulo, kaya sir dagdag ng matanda kung gusto raw nitong sumali, kailangang ito raw ay maging handang bumalik ng walang anumang bagay na makukuha. Aking mga kaibigan sabat ni Guard Zhu hindi na raw kailangang mag-alala pa ang mga ito, dahil kahit wala pa silang mahanap doon bibigyan pa rin sila ng compensation ng Z-Clan para sa kanilang oras at effort, ina-assure niya rong walang mawawala sa kanila. Alright, tugon ni Chen Fan kung ang bayad ay reasonable, silang tatlo ay sasama sa mga ito doon sa Ancient Demonic Abyss. Really, tugon ni Guard Zhu, wag daw itong mag-alala kaibigan, sumunod ang mga ito sa kanya. Hasambit ng matanda sa kanyang isip ang mga assignments daw na ibinibigay ng Z-Clan kailanman ay hindi easy money. Hay, ngunit teka lang, ang young lady daw na ito ay mukhang yung True Dragon Celestial Maiden ng Reincarnation Heaven Sect, kung ganun hindi raw ba kaya na ang young man na kasama nito ay si, kailangan niya rong i-report sa mga higher-ups ang patungkol dito ngayon din at lumipat ang eksena sa gathering grounds ng Z family kung saan makikitang nagtitipon ang ilang mga cultivators. Oy Guard Zhu, bungad ng isang babae, bumalik na raw pala ito. Ito raw ay hinahanap ng madam at sinabi naman ni Guard Zhu sa tatlo na pakiusap maging at home ang mga ito. Ilang sandali pa ay tumungo sila sa isang mesa kung saan makikitang mayroong tsaang nakahanda, at umupo na sila. Brother, sambit ni Xiaomang sa pamamagitan ng telepathy, nagtanong kung bakit kailangan pa nilang sumunod sa mga ito. Sumagot si Chen Fan na sadyang kailangan lang daw talaga nila ng magle-lead sa kanilang daan, kaya sa ngayon kailangan nilang sumunod sa mga ito. Hihiwalay na lang sila sa mga ito kapag hindi na nila kailangan ang mga ito. Idinagdag sa kanyang isip na hindi niya maaaring sabihin ang rason dahil ito ay napaka-terrifying. Ang 9-headed pentacolored phoenix ay ang maalamat na 9 Phoenix Divine Medicine. Ito ay lumilitaw lang sa dangerous ground sa kalaliman ng starry skies. Maaaring ang mga tao raw ng Tianhuang Star Realm ay hindi pa naririnig ang patungkol dito, ngunit kung alam ng Z family ang patungkol dito, malamang nakita na ng mga ito ang creature na ito noon. Kung talagang ito ay ang 9 Phoenix Divine Medicine, magkakaroon siya ng tsansang maabot ang at least 6th cycle ng Immortal Will. Sabihin mo, sambit, ng isa talaga raw bang mahahanap na ng Z-Clan ang sinasabing Immortal Soil sa pagkakataong ito? Idinagdag ng isa pa na 1,000 taon na rong nagyayabang ang Z family patungkol sa bagay na ito, ngunit kahit na anino ng Phoenix ay wala silang nakita, kaya regardless kung ito man ay mahahanap nila o hindi, tiyak na wala rong magbabago sa kanilang rewards, at patuloy na nag-discuss ang mga cultivators patungkol sa bagay na ito. Umano'y ang in charge sa Z family ngayon ay isang balo. Ilang sandali pa ay sinabi ni Guard Zhu na narito na ang lady. Everyone, bungad ni Lady Z, sa tingin niya ay hindi na nila kailangang pag-usapan pa ang patungkol sa purpose ng trip na ito. Ina-assure niya raw sa lahat na hanggat samahan lang siya ng lahat ng mga narito patungo sa destinasyon, igagarantya niyang siya ay magbibigay ng milyong spiritual stones. My lady, saad ng isa sabay turo sa direction ni Chen Fan, ano raw ang mayroon sa tatlong iyon? Ang mga baguhan daw ay hindi nararapat na tumungo doon sa Ancient Demonic Abyss dahil ang mga ito ay reckless pa at madali lang na magpanik. Magiging katapusan na raw nila kapag nagkaroon ng demonic disasters, at isa pa ang cultivation ng mga ito ay napakababa. Hasambit ni Lady Z nang mapatingin sa tatlo ang mga ito raw ay mga hamak lang na innate cultivators. My lady, lapit ni Guard Zhu, napansin niya rong ang mga ito ay nag-i-emit ng extraordinary presence, hindi katulad sa mga normal lang na mga innate cultivators, kaya dinala niya raw ang mga ito rito. Kung sa tingin nito hindi nararapat ang ginawa niya, pakiusap parusahan daw siya nito. Well, sambit ni Lady Z sa kanyang isip, si Guard Zhu ay ang kanyang loyal subordinate, ayaw niyang mapahiya ito sa harap ng maraming tao, gayunpaman. Ang mga innate cultivators na ito ay nagdulot na ng dissatisfaction sa ibang mga cultivators. Makikitang lumapit ang isa kay Chen Fan, bakit, sambit ng ating bida, ano, unsatisfied daw ba ito sa kanya? Sumagot ang isa na hindi naman sa ganun, gusto niya lang dong malaman kung ang mga ito ba ay mayroong sapat na kakayahan upang sumama sa kanila. Ano, sambit ni Chen Fan, gusto raw ba nitong subukan sabay emit ng demonic energy? Napayuko cultivator, so ito raw pala ay isang demonic cultivator, siya raw ay humihingi ng paumanhin sa kanyang pagkakamali.
Napasabi ang isa sa kanyang isip na ang isang demonic cultivator ay baliwala. Ngunit once na makapasok na sa ancient demonic abyss ang mga ganitong cultivator, ang kanilang cultivation ay angat at idinagdag naman ng isa pa na walang sino mang gustong makalaban ang ganitong uri ng cultivator sa loob ng ancient demonic abyss. Pumalakpak si Lady Z upang kunin ang atensyon ng lahat. Everyone, mayroon pa raw silang kalahating araw upang maghanda, mamayang gabi sila aalis. Sa North Sea naman ay makikita ang paglabas ng ancestor ng Medicine God Sect. Farewell ancestors, sambit ng mga members ng Medicine God Sect. Hinihiling daw nila ang tagumpay nito sa pagpatay sa Peking King of Pil, upang maipaghiganti ang pagkamatay ni Yao Shenzi. Umalis na ang ancestor kasabay ng iba pa. Sa isang city naman ay napasabi ang isang matanda na ang mga cultivators ng realm na ito ay paurong. 10,000 taon na ang nakararaan ng isang mortal ay maaaring ma-attain ang immortality, ngunit ngayon ang paraan ng tao ay hindi na kumpleto, at ang immortality ay hindi na umiiral. Napatanong kung nasaan na yung big opportunity na hinahanap niya. Ito raw ay nakakabahala, sabay labas ng isang artifact. Grandpa Saad ng batang babae nagtanong kung ano ang big opportunity. Sumagot ang matanda na hindi niya maaaring sabihin. Yun daw ay isang malaking sekreto at lumipat ang eksena sa Supreme Hall ng Demon Suppressing Heaven Sect. Sinabi ng isang elder na ang Black Demon, si Shu Huang, ang Sword Madman, si Greater Deity Long Qi at ang legendary Fudo ancestor ng Medicine God Sect na tinataglay ang Thousand Poisonous Body. Ang bagay daw na ito ay unheard of sa nagdaang 1,000 taon. Mukhang si Chen Baixuan daw ngayon ay nasa malaking trouble. Nagtanong ang isang elder kung pipigilan ba nila ang mga ito. Dahil after all, tiyak na mangyayari ang kung anuman ang mangyayari sa sakop ng teritoryo ng kanilang Demon Suppressing Heaven Sect, ngunit sinabi ng isa na ayos lang yun. Dahil once na makapasok na ang mga iyon sa ancient demonic abyss ay wala na sa kanilang business kung sino man ang mananalo at matatalo, kaya ang kailangan lang nilang gawin dito ay ang maupo at tingnan kung ano ang mangyayari at lumipat ang eksena sa first level ng ancient demonic abyss, kung saan makikitang inatake ng isang demonic tree ang isang cultivator. Hinigup ang kanyang essence, sumilip ang ilang mga spiritual beast, at makikita ang pagdating ng mga cultivators na inarkila ng Z family. Everyone, sambit ng isang boses, sila raw ay mag-ingat. Ang ancient demonic abyss ay naiiba sa Tianhuang, kaya lumayo raw ang mga ito sa lahat ng mga buhay na nilalang wag nila itong tingnan, kahit na ito ay isa pang puno. Brother, sambit ni Xiaomang, ang lugar daw na ito ay lubhang nakakatakot. Ang nakapaligid na atmosphere ay disgusting, at ang speed ng spiritual energy recovering dito ay humihina. Sumagot si Chen Fan na iyon ay dahil sa ang lugar na ito ay tainted ng demonic energy. Ang spiritual energy ay napakasalat, kaya tipirin daw nito ang kanyang kapangyarihan. Idinagdag sa kanyang isip na ngunit para sa kanya, ang lugar na ito ay mistulang kanyang teritoryo na para bang siya ay isang dragon na bumalik sa karagatan. Makalipas ang ilang sandali ay narating na nila ang 20th level. Sinabi ng isa na ngayong narito na sila sa level 20, mayroong mga demonic soldiers na lumilitaw dito, kaya everyone, sila raw ay maging alerto. Paglagpas nila sa 20th level ay sinabi ng isa na mula rito pasulong ay hindi na magiging madali. Mayroong mga demonic generals dito kahit nasa ang dako, kaya ang mga maliliit lang na mga cultivators na tulad nila ay tumingin kay Chen Fan. Nagpakilala siya raw ay si Simatai. Umano'y ang demonic technique ni Chen Fan ay awesome. Ito raw ba ay isang brilliant disciple ng original demonic technique? Sumagot si Chen Fan na aksidente niya lang itong nakuha. Ito raw ay walang kinalaman sa mga demonic clans na nasa labas ng kanilang realm. Ay si tugon ni Sima at idinagdag na ito ay nag-iimit ng extraordinaryong presence, kaya bakit hindi raw nila tingnan ang isa't isa? Ganoon din daw ang binabalak ng iba. Sure, tugon ni Chen Fan, at makikitang lumapit na rin sa kanila ang iba pa. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na habang tumataas ang kanyang cultivation, the more na siya ay nagkakaroon ng malasakit at respect para sa mga mortal na ito. Siya ay isa rinong hamak lang na mortal bago siya umakyat patungo sa tugatog, kung kaya pinanatili niya ang kanyang ordinaryong puso anuman ang mangyari nang biglang sumugod na nga ang mga demonic soldiers. Everyone, sambit ng isa, mag-ingat daw sila, mag-ingat, labanan ang kalaban, sigaw ng iba pa. Umatake si Shu, ngunit bigla siyang inatake mula sa likod ng isang demon na pahingi ng tulong na siyang ikinabahala ni Shuro.
nang biglang mayroong nag-flash na dilaw na liwanag inatake ang demon, mapag-aalamang ito pala ay si Xiao Mang. Nagpasalamat si Shuruo, habang sinabi naman ni Shu na ito ay awesome. Napasabi ang isa sa kanyang isip na although si Xiao Mang ay isa lamang innate cultivator, ang effectiveness naman nito sa combat ay katumbas ng mga Golden Core cultivators. Not bad, sambit ni Chen Fan, mukhang nag-improve na raw si Xiao Mang. Pagdating nila sa 35th level ay bumungad sa kanila ang isang demonic general, kumitil ng ilang mga cultivators ngunit nagapi rin sa huli at habang lumalalim sila ng lumalalim, ay parami rin ng parami ang mga demonic generals na lumilitaw. Damit, sambit ni Sima, hindi pa rin daw ba nahahanap ng Zekla ng destination? Sinabi ng isa na kapag ka ito ay nagpatuloy pa hindi na sila magtatagal pa kaya mas maiging bumalik na lang daw sila. Idinagdag ni Sima na nung sinundan nila si Lady Z nung nakaraan ay hindi sila nakaabot sa lugar na ito. Oo, tama yun, sabat ng isa nang biglang mayroong nagbigay ng order sa pamamagitan ng telepathy na sumabay sa team ng full speed, huwag mag-delay, na agad namang sinunod ng mga members ng Z family. Damit, sambit ng isa at idinagdag ng matandang cultivator na syempre yung mga taga-Z clan ay hindi natatakot. Ngunit sila na mga normal lang na mga cultivators, paano naman daw sila makakasugod ng basta-basta? Sumigaw ang isa na ngunit napakalalim na nila ngayon, hindi na sila maaaring bumalik ng sila lang, habang napasabi naman si Chen Fan sa kanyang isip na mayroong hindi tama rito, ang Ancient Demon Clan ay hindi uri ng mga nilalang na basta-basta na lang umaatake. Sa sitwasyon na ito mukhang ang Z clan daw ay nilulure sa isang trap. Shit, sigaw ng ibang mga cultivators na gulantang nang makita ang mga nasa unahan. Ito raw ay ang Demonic Soldiers Battle Formation ng Ancient Demonic Clan. Napasabi ang isa na hindi raw ba't ang mga ito ay lumilitaw lang sa 50th level, bakit nandito ang mga ito ngayon? Sinabi ni Sima na masama ang sitwasyon na ito. Napatanong si Shu na kung tatakas ba sila at sinabi naman ni Shuruo na hindi sila makakatakas sa mga ito. Sinabi ng isa na kung gagawing frontline ng Z clan ang kanilang malalakas na cultivators at mga guards, maaaring ang mga ito raw ay makaresist sa mga demonic soldiers, ngunit nabigla sila nang mas nauna pang tumakas ang mga cultivators ng Z clan. I see, sambit ni Chen Fan, so ito ang tunay na intensyon ng mga ito. Inatake na ng mga demonic soldiers ang mga cultivators na inarkila ng Z clan. Napasabi si Sima na katapusan na nila. Napatanong ang isa kung mamamatay na ba sila rito at napasabi naman si Shuruo na niloko sila ng Z family. Lumipad si Chen Fan, sinabihan ang mga ito na sumunod sa kanya. Nag-exert ng demonic energy sa kanyang kaliwang kamay, dinurog ang mga demonic soldiers na humaharang sa daan. Hinawakan niya ang kamay ni Xiao Mang at sinigawan ang iba na bilasin nila. Ngunit makikitang ilang mga cultivators ang naabutan ng mga demonic soldiers. Nag-retaliate ang ibang mga cultivators, nagkaroon ng ilang pagsabog, at lumipat ang eksena sa isang partikular na lugar sa Ancient Demonic Abyss kung saan maririnig ang malakas na paghinga ng mga cultivators. Napaupo ang isa, sa wakas nakaalis na raw sila doon. Sinabi ni Chen Fan na ang mga ito ay makakasurvive kung ang mga ito ay makakahabol sa kanya, ngunit kung hindi naman sila ay mamamatay. At since nakapag-decide sila na sumunod sa kanya upang sundan ang Z clan sa lugar na ito, naturally kailangan nilang i-bear ang consequence. Nagpasalamat si Sima sa umano'y pagligtas nito sa kanila, kung hindi dahil dito malamang namatay na sila, at nagpasalamat din ang dalawa. Sinabi ng isa na although nakaalis sila doon sa ngayon, paano naman daw ba sila makakalabas mula rito? Sinabi ni Sima na malamang ang lugar na ito ay nasa kalaliman na level ng Ancient Demonic Abyss. Nagtataka raw siya kung ito ba ay level 50 o level 60. Napabuntong hininga ang isa. Sinabi ni Shuruo na ang daan nila pabalik ay na-block na ng mga demonic generals. Sinabi ni Chen Fan na tumingin ang mga ito sa itaas at makikita ang reaksyon ni Sima. Hasambit niya, napatanong kung ito ba ay isang immortal realm. At sinabi naman ng isa pa na hindi raw ba kaya na ito yung lugar na hinahanap ng Z family. Sinabi ni Lord Zhao na kumpara sa Central Divine Realm na nakita niya na ang bagay na ito ay 100 beses na mas impressive. Paano raw nangyaring mayroong ganito ka-blessed na lupain dito, at ito pa ay nasa kalaliman ng Ancient Demonic Abyss. Sa wakas, sigaw ng isa, ngayon makakamtan na raw nila ang immortality. Sumabat ang isa na ngunit ang opportunity na ito hindi raw ba't ito ay para sa isang tao lang. Napatingin silang lahat kay Chen Fan.
Napatanong si Xiaomang kung ano ang mga tingin na ito sila raw ay iniligtas ng kanyang brother, idinagdag ni Chen Fan na ito ay hindi na nakakagulat. Sa harap ng treasures at opportunity na ganito kahit na ang master at disciple maging ang mag-ama ay magpapatayan, paano pa raw kaya ang isang tao lang na nagligtas sa kanilang buhay nang biglang mayroong mga dumating? Makikitang ito pala ay ang Z Clan. Chen bati ng isa kay Chen Fan, ito raw ay napakamakapangyarihan. Mapapansin ang ekspresyon ni Guard Zhu habang napasabi naman si Lady Z sa kanyang isip na ito ay isa lamang maswerteng pawn na nagawang makasurvive. Lady Z bati ng isa ang Sacred Land daw ay nasa harap na nila, ayos na raw sa kanila kahit na makakuha man lang sila ng mga tira-tira na mga treasures. Tama yun, dagdag ng isa pa, sila raw ay nakahandang sumunod sa Z Clan. Hindi ito nagustuhan ni Xiaomang, ang mga ito raw ay mga grupo ng mga ungrateful bastards. Not bad, saad ng isa, ang mga ito raw ay mayroong taste, fine, sambit ni Lady Z. Lady Z dagdag ng isa, ayon sa kanilang kasunduan once na nahanap na nila ang Sacred Land, ang mga benefits ay paghahatian ng kanilang mga families, kaya ano raw ba sa tingin nito? Humarap sa ibang mga cultivators, nagsabing yung mga gustong makakuha ng opportunity na ma-attain ang immortality sumunod sa kanila, lumipad pa itaas kasabay ng mga members ng Z Clan. Napatingala ang Shu Sisters at si Sima Bom aling kay Chen Fan. Sinabi ng ating bida na ang opportunity ay nag-aabang doon, maaari silang tumungo doon, ngunit magkaroon ng iba yung pag-iingat. May apology, sambit ni Sima at lumipad na, habang pinigilan naman ni Shuro o si Shu na siyang ipinagtaka nito. Ang opportunity raw ay nasa harap na nila kapag hindi pa sila umalis, ngayon magiging huli na para sa kanila, ngunit nagbigay lang ng pagbatit paggalang si Shuro o kay Chen Fan. Greetings Greater Deity Chen, sambit niya. Siya raw ay si Shuro o, isang cultivator mula sa Hongluan sect ng Ethereal Heaven Realm, at ang kasama niya ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Shuna. Nagulat si Shuna sa kanyang narinig. Sis, anong sinabi nito? Ano, ang taong ito ay isang Greater Deity? O, sambit ni Chen Fan, kilala siya nito? Sumagot si Shuro o na hindi madaling makilala ito, gayunpaman mayroon lang dong iisang True Dragon Celestial Maiden. Siya raw ay nakapunta na sa Reincarnation Heaven sect ilang taon na ang nakararaan, at nakita niya na ang Celestial Maiden nung ito ay bata pa. I see, tugon ni Chen Fan. So, sambit ni Shu na so kung ganun, ito raw pala ay ang King of Peel ng Northern Desolate Realms, ang top sa longevity list na si Chen Bei, ngunit agad na sumabat si Shuro na hindi nito maaaring banggitin ng ganoon ang pangalan ng isang Greater Deity. Humingi raw ito ng tawad sa Greater Deity ngayon din, at ganoon na nga ang ginawa ni Shuna. Well, sambit ni Chen Fan, since siya ay kilala ng mga ito, mukhang sadyang ito ay itinakda ng tadhana, kung ganun sumunod daw ang mga ito sa kanya at lumipad na nga sila. Napasabi si Shuro sa kanyang isip na ang opportunity na ma-attain ang immortality ay mapapasa kanila hanggat sundan lang nila si Chen Fan. Kung kasama nila ang ganitong powerhouse, ang Z Clan ay baliwala. Pagdating nila sa isang spot ay nadatnan nila ang isa pang grupo na humarang sa Z Clan. Pasigaw na nagtanong ang isang guard kung sino ang nagbigay sa mga ito ng karapatan upang pigilan sila rito. Tumabi raw ang mga ito, mapapansing ang isang grupo ay grupo ni na Luo Changsheng. Sinabi niya kay Chen Fan na nagawa nitong mahanap ang lugar na ito, mukhang ang swerte na mayroon ito ay napakatindi. Idinagdag sa kanyang isip na siya ay nagsisimula ng magduda kung si Chen Fan ba ay nasa kanilang side o hindi. Luo Changsheng, tugon ni Chen Fan, gaya ng inaasahan, ang ability na mayroon ito ay higit pa sa rank na mayroon ito bilang rank number 21 sa longevity list. Sambit ng matandang immortal cultivator, tinanong si Luo Changsheng kung kaibigan ba nito yung taong iyon. Sumagot si Luo Changsheng na ito ay gumawa ng sarili niyang pangalan sa Reincarnation Divine Realm at sa tingin niya narinig na rin ito ang patungkol sa taong ito. So ito pala yun, tugon ng matanda. Ito raw ay hindi na masama. Ngunit sumigaw ang isang cultivator ng Z family na tumigil na ang mga ito sa kakadaldal. Tumabi na ngayon din, sila ay hindi maaaring basta-bastahin ng mga ito. Hasambit ng matanda, ang cultivators daw ng realm na ito ay palala na ng palala. Isang grupo ng mga mahihinang langgam, sinisigawan siya sa mukha, hindi raw ba't ito ay napaka-outrageous. Sinabi ni Luo Changsheng na ang mga ito ay mga ordinaryo lang na mga tao, kaya normal lang daw na hindi magawang ma-recognize ng mga ito ang isang true immortal. Lumingon siya sa isa tinawag na demonic marshal, nagtanong kung ano sa tingin nito.
O tugon ng demonic marshal, kilala siya nito, sumagot si Luo Changsheng na ito ay si demonic marshal Yuanlong, ang ika-79 na general sa ilalim ng Ancient Demonic King. Ito ay ang siyang nagga-guard sa demonic abyss, kaya paano naman daw mangyayaring hindi niya ito makikilala, at makikita ang pagkagulat ni Lady Z nang mapag-alamang ito pala ay isang demonic marshal. Sinabi ni Yuanlong na sa paglipas ng mahabang panahon ang Tianhuang ay nag-decline na ng husto. Kung hindi lang daw sa mga batas ng realm na ito ay magagawa niyang i-wipe out ang buong demon suppressing sect nang siya lang mag-isa. Luo Changsheng, sabat ng matanda ang babaeng kasama nito ay ang kasalukuyang celestial maiden ng Longevity Heaven Realm, hindi raw ba? Lumalabas sa kanya na mukhang ito raw pala at si Yuanlong ay nagbabalak na makipag-agawan sa kanya sa big opportunity. Sumagot si Luo Changsheng na ito ay isang opportunity para sa Destined One, kaya kailangan daw nilang tumungo doon at makipaglaban sa isa't isa gamit ang kani-kanilang mga sariling kakayahan. Fine, tugon ng matanda, kung ganun maglaban sila gamit ang kanilang mga sariling kakayahan doon sa loob, at sabay na nag-release ng divine energy ang tatlo. Anong nascent soul demonic marshal, sigaw ng isa, sumigaw ang isa pa na tumabi ang mga ito at padaanin sila. Sila raw ay nasa ilalim ng kasalukuyang head ng Z clan at sinabi naman ng isa na tumabi ang mga ito kung ayaw nilang magsisi. Maiingay sambit ng matanda at sinabi naman ni Luo Changsheng na pinili ng mga ito ang kamatayan. Agad na nagcast ng kung anong spell si Yuanlong patungo sa mga maiingay na mangmang pinasabog, mapapansing ang ginamit niya ay isang ordinaryong sandata. Ano, sambit ng isa, ito ay isang normal lang na kutsilyo. Sinabi ng isa na ni ito nga raw ay hindi isang spiritual treasure. Ano talaga bang ito ay isang demonic marshal? Lumapit sa matanda si Lady Z, tinawag na Master Gu, nagpakilala bilang Zekyeon ng Dongyang Z clan. Ang kanilang ancestor daw ay nakatanggap ng kalahating Book of Heaven mula rito noon. Ito raw ay mayroong larawan na nakasabit sa kanilang ancestral hall, at ini-enshrine nila gamit ang mga incense at mga offerings sa nagdaang ilang libong taon. Hasambit ni Master Gu, so ito raw pala ay descendant ng fellow Z na yun, 10,000 taon na ang lumipas at ito ay naglaho na rin. Kung ganun, ito raw ay maaaring sumunod sa kanya gayunpaman, kung ito man ay magkakaroon ng tsansa, iyon ay nakadepende na sa swerte na mayroon siya. Nagpasalamat si Lady Z at mas lumapit pa. Lady, sambit ni Guardzu, nagtanong kung papaano naman ba sila. Napalingon si Lady Z habang sinabi ni Master Gu na ang mga ito ay grupo lamang ng mga mahihinang langgam. Napakaswerte ng araw ng mga ito na sila ay makatagpo ng isang immortal, tapos ngayon gusto pa ang mga ito na makakuha ng tsansa, sa panaginip nila manapa. Tama yun, dagdag ni Yuanlong, ang mga ito raw ay maging tupat maging kanyang pagkain, sabay reveal sa kanyang kapangyarihang tinataglay. What a pity, sambit ni Luo Changsheng, sa abilities na mayroon ito kung ito lang ay kabilang sa kanilang heaven sect, maaari raw sana itong maging isang divine deity balang araw, habang nagtanong naman ang celestial maiden kung si Chen Baixuan ba ang tinutukoy nito. Oo, tama, tugon ni Luo Changsheng, ang talent at cultivation na mayroon ito ay napaka-rare kahit pa sa kalaliman ng starry skies. Ito raw ay comparable sa Shenzi ng isang sect, gayunpaman sa presensya rito ni Master Gu at Yuanlong, ang sacred land ay walang lugar para sa kanya. Grandpa, sambit ng batang babae, sabay turo kay Xiaomang, ang babaeng iyon daw ay maganda, iligtas niya raw ito para sa kanya, gusto niya itong maging maid. Okay my dear, tugon ni Master Gu, ibibigay niya raw ang anumang gusto nito, sabay sabi kay Yuanlong na wag patayin ang babaeng iyon na agad namang sinang-ayunan nito. Yuanlong, Luo Changsheng at Master Gu, sambit ni Lord Zhao, ang origin daw ng mga ito ay higit pa sa kanilang nai-imagine. Idinagdag ni Xiaomang na ang mga ito ay nag-decide na para sa kanyang kapalaran sa loob lang ng ilang segundo, ang mga ito raw ay napaka-hateful. Inangat ni Yuanlong ang kanyang kanang kamay, nag-perform ng kung anong demonic art na siyang ikinagulantang ng mga cultivators ng Z clan at ng iba pa. Napasigaw ang isa na ang escape spell ay restricted, ang space ay nanigas na para bang mayroong metal na humaharang, katapusan na raw nila. Gunaw ang isang cultivator, na pasabi ang isa na mukhang talagang ito ay isang tunay na demonic marshal. What a pity, sambit ni Lady Z, at siya lang ang male iligtas dahil sa relationship na mayroon ng kanyang ancestor at si Master Gu, habang napatanong naman ang magkapatid kay Chen Fan kung ano ang gagawin nila. Ganoon din si Lord Zhao at Xiaomang, sa kasamaang palad saad ng Celestial Maiden ang isang divine talent ay maglalaho sa lugar na ito.
tanging katulad lang daw ni Luo Changsheng na itinuturing na true gifted one ang kikinang sa mabituing kalangitan nang biglang mayroong nagpakawala ng isang slash na siyang naging dahilan upang mapasigaw si Yuan Long, tinamaan sa kanang braso. Sinabi ni Chen Fan na ang pangahas naman nitong insultuhan ng kanyang sister, makikita ang pagkabigla ng iba nang mapag-alamang si Chen Fan ang umatake paano ito naging posible sambit ni Guard Zhu. At sinabi naman ng isa pa na hindi raw ba't ito ay isang hamak lang na demonic cultivator. Interesting sambit ni Master Guo habang hindi umimik si Luo Changsheng, damit sigaw ni Yuan Long kung hindi lang daw dahil sa kapangyarihan ng Heavenly Treasure paano naman daw ba siya ma-e-injure nito, kung ganun tugon ni Chen Fan magpatuloy sila. Brat saad ni Master Gu pinatay nito si Ancestor Hongyang gamit ang Heavenly Treasure na ito hindi raw ba? Ano sambit ni Lady Zizou ito raw pala ay si Chen Baixuan? My God dagdag ni Sima ito raw pala ang King of Peel na si Chen Baixuan ngunit iniwan niya lang ito kanina. Nabigla ang iba patungkol sa revelasyong ito at napasabi naman si Guard Zhu na kaya raw pala may nararamdaman siyang ekstraordinaryong aura mula rito. Ngunit nagtanong lang ang isa kung hindi ba nila narinig yung sinabi ng matandang immortal cultivator na ito ay umaasa lang sa Heaven Treasure na nasa kanyang kamay. Kaya paano naman daw ba ito magiging match ng demonic marshal? Sinabi ni Xiao Mang na kung hindi lang dahil sa kanyang brother ang mga ito ay nilamon na ng atake ni Yuan Long kanina kaya ang lakas naman daw ng loob nitong magsalita ng ganito, nahiya ang lalaki hindi nakaimik. Brat sigaw ni Yuan Long so ito raw pala ang pumatay kay Hongyang, ngunit wag daw nitong isiping siya ay kasing hina ng isang nascent soul ng Tianhuang. Ngayon ipapakita niya raw kung ano ba talaga ang lakas ng isang tunay na nascent soul sabay pakawala ng kung anong teknik hasambit ni Master Gu ito raw ay ang Nether Eyes, hindi niya raw ini-expect na natutunan na ni Yuan Long ang skill na ito. Grandpa saad ng batang babae nagtanong kung ano ang Nether Eyes, sumagot si Master Gu na ito ay isang yelo na tumigas sa loob ng libo-libong taon sa border ng Netherworld at Demonic World. Ito raw ay mayroong kakayahang patigasin ang kapangyarihan, kaluluwa at kahit na ang batas, ang kapangyarihang ito ay napaka-terrifying. Makikitang nadamay ang ilang mga cultivators mula sa atakeng iyon ginamit ni Chen Fan ang kanyang eyebrows upang basagin ito, walang silbing skill sambit ni Yuan Long makikitang dahan-daang naapula ang fire art na pinakawalan ni Chen Fan. Hasambit ni Master Guo at paano naman daw ba magiging posible na ang kapangyarihan ng isang hamak lang na golden core ay may kukumpara sa isang nascent soul. Hasambit ni Chen Fan iniisip daw ba talaga nitong ito lang ang kayang gawin ng kanyang fiery eyes nag-activate ng isa pang fire art cinnamon ang Xuanwu Beast. Nag-cast ng 4 pang uri ng fire art which is ang Immortal Fire of the Kailan, Void Fire, Qingmu Heaven Fire at Immortal Fire of Heaven Thunder Prison pinagsama-sama pinakawalan na siyang ikinabigla ni Luo Changsheng napatanong kung ano ito. Tumama sa Nether Eyes nagkaroon ng pagsabog napasigaw si Yuan Long. Ngayon sambit ni Chen Fan ngayon ano ang tingin nito sa kanyang Divine Flames makikitang unti-unting nilalamon ng apoy si Yuan Long. Napasabi si Master Gu na mukhang hindi ito magagawang ma-hold ni Yuan Long ng matagal. Lord saad ni Luo Changsheng nagtanong kung narinig na ba nito ang patungkol sa skill na ito noon. Sumagot si Master Gu na ang Fiery Eyes ay isa lamang mid-grade fire skill ngunit ang potensyal na mayroon ito ay napakatindi. Ito raw ay mayroong kakayahang mag-contain ng lahat ng uri ng apoy. Kaya the more na dadami ang fire skills na magawang mamaster ng user, the more na ito ay magiging mas makapangyarihan pa na skill gayunpaman wala siyang narinig na mayroong taga Tianhuang Realm ang mayroong kakayahang gamitin ang skill na ito. Napasabi si Luo Changsheng na siya ay natatakot na si Lord Chen ay mayroong kakaibang swerte upang ma-acquire ang skill na ito. Kung ito ay hindi isa sa kanila tiyak na nakuha niya ito mula sa isang senior na nagmula sa ibang realm at pagbaling ng shot ay makikitang inapula ni Yuan Long ang fire art sa pamamagitan ng pag-release ng matinding demonic energy. Napatingin sa kanyang kamay ang demonic flame daw na ito ay medyo pamilyar sa kanya. Sinabi ni Chen Fan na siya ay mayroong pinatay doon sa Liangjie Mountain isang individual na tinataglay ang pure bloodline ng royal family ng Ancient Demonic Clan. Ito ay tinatawag nilang Holy Son ng Ancient Demonic Clan, kalahati raw ng apoy na ito ay nagmula sa golden core ng individual na iyon. Ano sambit ni Master Gu sa kanyang pagkabigla Chen Baixuan ito raw ay napaka-reckless. Ano sambit ni Luo Changsheng pinatay nito ang Holy Son ng Ancient Demon Clan.
So sambit ni Yuanlong, so ito raw pala ang pumatay sa Holy Sun. Dahil dito ang lahat ng kanyang mga demonic artifacts ay ipinagkait sa kanya ng Majesty at siya ay pinatapon sa lugar na ito. Ni hindi na nga raw siya maaaring makabalik sa demonic realm habang buhay, so ito ang dahilan ng lahat ng pait na dinanas niya. Nag-release ng matinding demonic energy at sumigaw ng napakalakas. Chen Baixuan hate niya raw ito, ngunit sumagot lang si Chen Fan na ito ay punong-puno ng nonsense. Sabay pakawala ng isang sword/sumalubong si Yuanlong. Chen Baixuan mamatay na raw ito, nagkaroon ng pagsabog at makikitang naka-atras si Chen Fan. Sinabi ni Master Gu na ang mga members ng Ancient Demon Clan ay nag-e-excel sa close combat, sinasabing ang physique ng mga ito ay invincible, kaya maliban na lang sa mga nilalang na mayroong natural na lakas o kaya naman mga individual na nakarealize ng great completion pagdating sa divine physique, walang sino man ang makakapantay sa isang demonic martial. At idinagdag naman ni Luo Changsheng na mukhang nagsiseryoso na ng husto si Yuanlong. Umatake si Yuanlong gamit ang Ancient Demon Instant Kill Punch, ngunit tinanggap lang ito ng direkta ni Chen Fan. Sabay counter, sumugod uli, nagkaroon ng pagsabog, makikitang napa-atras si Yuanlong, nagulat nang makita ang kasalukuyang demonic art na ginagamit ni Chen Fan. Napahawak sa kanyang injury, nagtanong kung anong skill ito, bakit daw ba nagdi-decline ang kanyang aura dahil dito. Sumagot si Chen Fan na ito ay ang Six Divine Ancestors demonic art na siyang ipinagtaka ng tatlo. Napatanong kung anong uri ng teknik ito, hindi pa nila ito naririnig. Habang sinabi naman ni Luo Changsheng na mukhang ito ay napakamakapangyarihan, ng biglang umatake na naman si Chen Fan. Nagkaroon ng sunod-sunod na pagsabog, makikita ang reaksyon ni Lady Z, nanginginig. Ito raw ay napaka-formidable. Ito raw ba ang kapangyarihan ng isang greater deity? Sumugod uli si Chen Fan, nagtanong si Yuanlong kung ano ang binabalak nitong gawin, ngunit sumigaw lang si Chen Fan na ito ay mamamatay na ngayon. Pinunit ang physical na katawan ni Yuanlong na siyang ikinagulantang ng lahat. Ano sambit ni Guardzo, ang demonic martial na si Yuanlong ay nagawang mapatay ni Chen Baixuan. Nag-flash ang ilang kidlat sa Demon Realm at makikita ang ilang mata ng mga members ng Ancient Demonic Clan. Ano sambit ng isa, ano ang nangyayari? Ang aura na ito ay, paanong naging posible na si Yuanlong ay natalo ng isang hamak lang na mortal sa teritoryo pa mismo ng kanilang Ancient Demon Clan? Hindi raw nila ito maaaring palagpasin at lumipat ang eksena sa Ancient Demonic Abyss. Napasabi si Master Gu na ang demonic technique na ito ay napaka-formidable, hindi niya ini-expect na magagawa nitong ma-devour ang isang demonic martial. Sabay takip sa mga mata ng batang babae. Napasabi si Luo Changsheng na mukhang na-underestimate nila si Lord Chen, mukhang ito raw pala ay mayroong sapat na lakas upang makapasok sa Sacred Land kasabay nila. Hasambit ni Master Gu, sa ngayon ay 30% lang ng kanyang kapangyarihan ang maaari niyang magamit dahil sa isang restraint formation na isinet up ng isang ancient saint ng Tianhuang Star Realm sa lugar na ito noon. Kung magagamit niya lang ang kanyang buong kapangyarihan ito at ang Lord Chen na ito ay baliwala sa harap niya, at pagbaling ng shot ay makikitang hawak na ni Chen Fan sa kanyang kamay ang core ni Yuanlong. Greater Deity, sambit nito, pakiusap, spare nito ang buhay niya. Mapapansin ang reaksyon ng Celestial Maiden Lord Chen. Sambit ni Luo Changsheng, kung papatayin nito si Yuanlong, ito ay magiging mortal na kalaban ng Ancient Demon Clan. Tama ayon, dagdag ni Master Gu, palagi rong mas maiging makipagkaibigan kaysa sa magkaroon ng kalaban. Idinagdag sa kanyang isip na kapag nalaman ng leader ng Ancient Demon Clan na wala silang ginawa upang iligtas ang isa sa mga demonic martial nito, tiyak na sa kanila raw matutuon ang galit nito, ngunit ngumisi lang si Chen Fan. Napasabi sa kanyang isip na napatay niya na ang Holy Sun ng Ancient Demon Clan matagal na panahon na nangangahulugang matagal na siyang mortal na kalaban ng mga ito. Sa ngayon siya ay nasa half step pa lang upang makumpleto ang Golden Core ng kanyang Six Divine Ancestors demonic technique. Kaya hindi niya maaaring palagpasin ang oportunidad na ito. Sabay hagi sa core ni Yuanlong, dahan daw ang kinunsang maririnig ang pagsigaw ng kaawa-awang demonic martial. Ang chi na ito raw ay ang chi ng Ancestor Demon Chen Baixuan. Hindi niya raw ini-expect na nagawa nitong ma-acquire ang Ancestor Demonic Technique. Tiyak na ang Majesty ay, ngunit hindi na naituloy pa ni Yuanlong ang kanyang sasabihin dahil tuluyan nang nakonsume ni Chen Fan ang kanyang core na siyang naging dahilan ng pag-increase pa ng demonic energy ni Chen Fan. Napa-cover ang ilang mga cultivators. Grabe, sambit ni Guardzo, ang demonic chi raw na ito ay napakamakapangyarihan.
My Lord, sambit ni Luo Changsheng. Nagtanong kung narinig na ba nito ang patungkol sa ancestor demonic technique na binanggit ni Yuan Long bago ito tuluyang naglaho. Hindi tugon ni Master Gu, hindi niya pa raw ito narinig noon. Gayunpaman sa wika ng mga demons, ang mga ancestor demons ay mga primogenitors na ipinanganak noong ang heaven and earth ay nilikha. At since ang teknik na ito ay ipinangalan sa isang ancestor demon, nangangahulugan lang na ito ay napakamakapangyarihan. Ngunit sayang lang at ang ganito napakamakapangyarihang teknik ay sa isang tao lang na nagmula sa Tianhuang Star Realm na punta. Paghawi ng shot ay makikitang magkakaroon na ng Thunder Tribulation sa itaas mismo ni Chen Fan. My goodness, sambit ng isa, ito raw ba ay nangangahulugang si Greater Deity Chen ay sasalang sa Thunder Tribulation at tatawid na patungo sa Nascent Soul Realm, at makikitang sumalang na nga si Chen Fan sa Thunder Tribulation. Nagsabing siya ay gumawa ng substance mula sa void na nangangahulugang siya ay nakarealize ng great completion sa demonic technique na ito. Hasambit ni Luo Changsheng, mukhang wala raw itong paki kung maabot man ito ang nascent soul level o hindi, gayunpaman kung nagawa raw nitong maabot ang level na ito, natitiyak niyang magiging napakalayo na ng magiging agwat nito sa kanila. Good, sambit ni Master Gu. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang Six Divine Ancestors demonic technique ay magiging mas mahirap pa ngayong nagawa niya nang maabot ang 5th transformation ng Immortal Will. Sa araw na ito ay nagawa niyang makakross sa tribulation at makagawa ng substantial form ng demonic technique sa pamamagitan ng pag-devour sa isang demonic martial, at tuluyan nang na-accomplish ni Chen Fan ang 5th transformation ng Immortal Will. Ibinaling ang kanyang atensyon kay Master Gu. Ngayon saad niya sinabi nitong gusto nitong maging maidservant ang kanyang younger sister. Hindi raw ba, little brat, tugon ni Master Gu. Ang lakas naman daw ng loob nitong maghamon ng away sa kanya, ngunit sumagot lang si Chen Fan na walang sino man ang maaaring manghamak sa kanyang nakababatang kapatid. Hahasambit ni Master Gu, ang kapatid nito ay isa lamang little kid mula sa isang forgotten planet, kaya dapat nga raw ikarangal nitong pagsilbihan ang kanyang apo. Nagbago ang ekspresyon, idinagdag na kapag sinabi niyang kailangan niya ng babaeng servant, ang mga cultivators mula sa kabuuan ng Heavenly Wilderness ay humahanay. Fellow Chen, sabat ni Luo Changsheng, si Lord Gu raw ay ang supreme leader ng Devil God Sect. Ang social status nito ay napaka-noble. Ang Devil God Sect ay pinaghaharian ng isang buong star system na nagha-harbor ng trilyon-trilyong buhay. Kalakip na dun ang napakaraming grand cultivators, kaya hindi raw kahihiyan para kay Celestial Maiden Xiaomang na maging servant ng granddaughter ni Lord Gu. O ganoon ba, tugon ni Chen Fan sabay hakbang pasulong. Hasambit ni Master Gu, sigurado daw ba talaga itong lalabanan siya nito? Wag daw nitong kalimutang nagawa lang nitong mapatay si Yuan Long dahil lang sa ito ay nagko-cultivate ng demonic arts. Nag-release ng matinding divine energy, sumigaw na although ang cultivation ng matandang ito ay restricted ng realm na ito, siya pa rin ay higit na nakahihigit sa cultivation days ni Yuan Long. Greater Deity Chen, sambit ni Lady Z, si Lord Gu raw ay isang true immortal kaya tumigil na raw ito sa pag-provoke sa kanya. Napakover ang ibang mga cultivators. Hasambit ni Lord Zhao, ito raw ay napatingin kay Xiaomang na nag-e-emit din ng tila parehong bloodline. Sinabi ni Master Gu na siya ay ang Lord Dragon mula sa Devil God Sect. Ang kanyang totoong sarili ay isang old naga na nagko-cultivate na sa loob ng 30,000 taon. Little brat, talaga raw bang gusto nitong pahirapan ang mga bagay-bagay sa matandang ito? Master, sambit ni Lord Zhao, kahit na ito pa raw ay manalo, tiyak na ito ay mahihirapan ng husto. Brother, dagdag ni Xiaomang, bakit hindi na lang daw nito kalimutan ang patungkol sa bagay na ito? Gayunpaman sumagot lang si Chen Fan na ano naman. Sinabi ni Master Gu na kung ito at ang kanyang sister ay magiging kanyang disciples, hindi lang sa palalagpasin niya ang bagay na ito, tutulungan niya rin ito sa pagsettle sa grudges na naidulot nito sa Ancient Demon Clan. Hadagdag ni Master Gu sa kanyang isip, true dragon's bloodline at terrifying na demonic art. Ang dalawang ito raw ay good stuff, gayunpaman nagtiklop lang ng kamao si Chen Fan, sumugod, sumigaw na hindi nito deserve. Nagpakawala ng isang suntok na siyang naging dahilan upang magkaroon ng crack ang space. Tumilapon si Master Gu, sumadsad sa 3 bundok. Hindi makapaniwala ang Celestial Maiden na nang ahas pa talaga si Chen Fan na maunang umatake, at sinabi naman ni Luo Changsheng na si Chen Fan ngayon ay nasa trouble na.
You bastard, sambit ni Master Gu. Congrats sa tuluyan nitong pagpapagalit sa kanya. Sabay release ng matinding energy. Makikita ang reaksyon ng ibang mga cultivators. Napasabi si Shu na ang katawan nito ay tila ba isang aktibong bulkan, habang napasabi naman si Shuro na ang aura na ito ay lubhang nakakatakot. Hasambit ng batang babae ang kanyang grandpa raw ay galit na sabay activate sa isang artifact, kailangan niya rong magtago. Sumugod si Master Gu. Little brat, sigaw niya sa araw na ito. Ipapakita niya rito kung gaano kakatakot-takot ang isang Yuanying cultivator. Ngunit ipinirform lang ni Chen Fan ang Heaven Silang Fist of the Six Sacred Ancestors upang salubungin ito. Nagkaroon ng pagsabog. Hasambit ni Chen Fan, ito na raw ba ang tinatawag nitong tunay na Yuanying cultivation? Restrict. Sambit ni Master Gu. Nag-perform ng isang Heaven and Earth spiritual restriction ang Great Wilderness Deity Suppression Art. Mayroong nag-materialize na isang uri ng spiritual thread. Nagsimulang gumapos sa mga paa, kamay, leeg at buong katawan ni Chen Fan. Humigpit. Sinubukang kumawala ni Chen Fan ngunit siya ay nabigo, bumagsak, bumulusok pa ibaba at naglaho ang restraint. Mababakas ang pag-aalala sa mukha ni Xiaomang at ng Shu sisters. Habang ganito naman ang reaksyon ng Celestial Maiden. Sinabi ni Luo Changsheng na bilang pinakamakapangyarihang teknik ng demonic religion, ang Great Wilderness Deity Suppression Art ay napaka-destructive. Sinabi ni Master Gu na inubusan na siya nito ng choice, kaya kailangan niya itong i-knockdown upang makuha ang demonic technique na mayroon ito ng puwersahan sa pamamagitan ng pag-search sa kanyang utak gamit ang isang soul-searching technique. Pagkatapos niyang magawa yun, buburahin niya ang alaala ng sister nito, at magiging isa na lamang ordinaryong tao. Sumugod si Xiaomang, sumigaw na pakawalan nito ang kanyang brother, ngunit binigyan lang siya ng isang pitik ni Master Gu. Tumilapon pabalik agad na nawala ng malay. Sinubukan itong saluhin ni Lord Zhao, ngunit tumuon ng matinding pressure si Master Gu patungo sa kanya na siyang pumigaw sa kanyang makagalaw. Hasambit ni Chen Fan, ito raw ay mamamatay. Sabay release sa kabuuan ng kapangyarihang kasalukuyan niyang tinataglay, pinigtas ang mga spiritual thread na gumapos sa kanyang katawan, agad na lumipad upang saluhin si Xiaomang. Tila nabunutin ng tinak si Chen Fan nang makitang buhay pa rin si Xiaomang, agad na pinakunsam ng isang heaven peel at ibinigay kay Lord Zhao. Lumingon kay Master Gu. Old bastard, sigaw niya sabay release ng chi. Sumugod. Nag-transform si Master Gu sa kanyang tunay na anyo. Nagcast uli ng isang suppression art, ngunit tumagos lang si Chen Fan. Binigyan ng isang divine fist sa panga si Master Gu, agad na bumulusok pa ibaba. Makikita ang reaksyon ni Sima at iba pang mga cultivators. Sambit ng iba, si Greater Deity Chen ang nanalo. Nagbunyi ang mga cultivators na iniligtas ni Chen Fan kanina. Napaluhod si Lady Z, hindi makapaniwala paano raw ito naging posible, paanong nangyaring si Lord Gu ay natalo. How dare you, sigaw ni Luo Changsheng. Ang pangahas naman daw nitong patayin si Lord Gu. Ano naman tugon ni Chen Fan? Siya raw ay hindi natatakot sa mga iyon. Kung gusto ng demonic religion na maghiganti, maaari siyang hanapin ng mga iyon sa Tianwang Star Realm. Matandang ahas, dagdag ni Chen Fan kay Master Gu. Ito raw ay mahina ngunit ito ay napakahusay sa pagpapatay-patayan. Sa tingin daw ba talaga nito hahayaan niya ito? Gumalaw ang matandang dragon. Nagsimulang lumipad paitaas susugod, ngunit gumamit lang ng kung anong teknik si Chen Fan upang i-freeze ito. Shen Baixuan, saad ni Master Gu. Nagtanong kung ito ba ay hindi nag-aalala patungkol sa paghihiganti ng demonic religion. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na papatayin niya maging ang mga great sages ng Heaven Demon Galaxy kung ang mga ito ay mga ngahas na tumungo rito, kaya ang demonic religion na ipinagmamalaki nito ay baliwala sa kanya. Shut up, sigaw ni Master Gu. Umano'y ang pinagsasasabi nitong Heaven Demon Galaxy ay ang duyan ng lahat ng mga demons sa universe na ito, at ang mga great sages ay ang siyang pinakamakapangyarihang expert sa lahat ng mga demons, habang ito ay isa lamang mababang nilalang ng Tianwang Star Realm, kaya ang pangahas naman daw nitong maging ganito ka-disrespectful. Dahil sa restrictions ng lugar na ito, hindi niya masummon ang kanyang mga artifacts. Dahil kung hindi lang ganoon ang sitwasyon, kanina niya pa raw ito dinurog ng pinong-pino. O talaga ba, tugon ni Chen Fan? Sa kasamaang palad, ito ay wala ng oportunidad upang iyon ay gawin. Sabay extend sa kanyang kamay. Teka lang, sigaw ni Master Gu. Chen, pakiusap, dagdag ni Luo Changsheng. Hayaan daw muna nitong magpaliwanag si Lord Gu. Sige, tugon ni Chen Fan, kung ganun siya ay makikinig. Okay, saad ni Master Gu. Kailangan niya rong amining natalo siya nito.
Young man ibibigay niya raw rito ang half-heaven book at bibigyan niya rin ito ng isang top-grade heaven pill, kaya kung maaari kalimutan na lang daw nila ang lahat ng nangyari. Hasambit ni Chen Fan heaven book heaven pill binabalak daw ba siya nitong gawing tanga-gamit lang ang mga basurang ito. Hasambit ni Master Gu basura, ang kanyang achievements raw ay higit na nakahihigit kaysa sa mga incomplete na paraan ng Tianhuang Star Realm ngunit sumagot lang si Chen Fan na itago na lang nito ang mga bagay na pinagsasasabi nito at ibigay bilang regalo sa kanyang yama sabay release ng isang suppression art. Young man saad ni Lord Gu talaga raw bang binabalak siyang patayin nito sa lugar na ito Chen pakiusap sigaw ni Luo Changsheng spare daw nito ang buhay ni Lord Gu. O tugon ni Chen Fan gusto nitong spare niya ang buhay ng oogod-ogod na ahas na ito bumaba at idinagdag na kung ito ay luluhod sa harap ng kanyang sister at magmakaawa, lalagyan niya ito ng incantation upang maging alipin ng kanyang sister sa susunod na 1,000 taon kapag ginawa niya yon, then spare niya ang buhay nito. How dare you sambit ni Master Gu Chen sabat ni Luo Changsheng kung gagawin nito ang bagay na ito tiyak na ito ay magiging mortal na kalaban ng demonic religion ngunit sumagot lang si Chen Fan na kung hindi gusto ng mga iyon ang kanyang desisyon maaari niya namang lipulin ang mga iyon. Tumingin kay Luo Changsheng at idinagdag na kung ito ay susubok na pumigaw sa kanya, maging ito ay papatayin niya rin. Natahimik si Luo Changsheng Lord Chen Greater Deity Chen sambit ni Lord Gu pakiusap spare daw nito ang buhay niya, kaya agad siyang hinawakan ni Chen Fan sa braso kinaladkad, at binitawan sa harap ni Xiao Mang. Thus nagmakaawa na nga't humingi ng tawad si Master Gu kay Xiao Mang, napasabi si Luo Changsheng na siya ay hindi makapaniwalang talagang si Lord Gu ay magmamakaawa sa harap ng isang innate cultivator. Sinabi ni Xiao Mang na maaari na itong tumayo. Greater Deity Chen saad ni Master Gu nagtanong kung satisfied na ba ito ngayon ngunit binigyan lang siya ng isang pektos ni Chen Fan tumilapon. Ahas na gurang saad niya siya raw ay walang pakialam kung ito man ay nakakaramdam ng puot galit o kaya naman sama ng loob, kailangang ito ay maging behave sa harap niya kahit na gaano pa kataas ang tingin nito sa kanyang sarili dahil kapag ka nakakita pa siya uli ng killing intent mula sa mga mata nito, ang parusang ibibigay niya ay higit pa rito. Tumayo si Master Gu napaisip ng malalim, sige-sige saad niya. Greater Deity Chen sigaw ng ibang mga cultivators pakiusap ito raw ay maggawad ng awa sa kanila, pakiusap spare nito ang buhay nila. Lumingon si Chen Fan, kung ganun umalis na raw ang mga ito rito. Sinabi ni Sima na talaga rong ayaw na nilang magtagal pa rito gayunpaman siya raw ay natatakot na sila ay hindi makakaalis dito nang wala ang proteksyon nito. Hindi dagdag ni Guard Zhu. Napasabi si Chen Fan na ang sinasabi nito ay totoo sabay labas sa kanyang special guard, kinuha ang isang item. Ibinigay kay Sima nagsabing ito ay isang invisibility charm, ito ay mayroong kakayahang itago ang iyong amoy sa loob ng 10 oras sa kahit na sino maliban sa mga demonic marshals, kaya gamit ito maaari silang makabalik ng ligtas. Nagpasalamat si Sima, at umalis na kasabay ng iba mapapansin ang ekspresyon ng iba pa. O saad ni Chen Fan kay Lord Gu hindi niya pa raw ito nalalagyan ng restraint at gaya ng napagkasundoan lalagyan niya ito ng restraint sa loob ng 1,000 taon. As you wish Master tugon ni Lord Gu, siya raw ay hindi magrereklamo. Hido dagdag niya sa kanyang isip siya raw ay ang Greater Demon ng Xinghai. Kaya ang mga Tianhuang spells na mayroon nito ay hindi rin naman gagana sa kanya kaya hintayin lang nito ang kanyang paghihiganti. Gayunpaman nagulat siya nang nagsimula ng mag-cast si Chen Fan ito raw ay, dumugtong si Luo Changsheng na mukhang ito ay isang demonic seal. Nakumpleto na ni Chen Fan ang pag-cast sa spell mayroong bumukas na napakalaking mata, napasigaw si Lord Gu napatanong kung ano ang ginawa nito. Wala naman tugon ni Chen Fan ang ginawa niya ay isa lamang Ancestor Demon Spell. Ang spell na ito ay tatapik sa kapangyarihan ng 99 na level ng Ancient Demonic Abyss, at nakumpleto sa ilalim ng mata ng Prehistoric Demon Lord. Kaya maliban na lang kung ang cultivation nito ay umabot sa Void Returnang o kaya naman sa Dao Reunion at ma-overpower ang buong Ancient Demonic Abyss, hinding-hindi nito mababasag ang spell na ito at sa talent na mayroon ito. Tinatansya niyang kailangan nitong mag-cultivate sa loob ng 1,000,000 taon bago maabot ang level na iyon ngunit since ito ay nagko-cultivate na sa loob ng 30,000 taon, 970,000 taon na lang ang kakailanganin nito. How dare you sigaw ni Lord Gu,
Ngunit binigyan lang siya ng isang pitik ni Chen Fan. Sinabi ni Luo Changsheng na siya ay related sa Master Dragon Clan in some way, ngunit since nagawa na nitong masebdo si Lord Gu, hindi na raw siya susubok na makialam pa sabay tiklop ng kamao ikaw sigaw ni Chen Fan nang biglang may kung anong bagay na nangyayari sa portal. O may sambit ni Luo Changsheng, ang entrance daw patungo sa Sacred Land ay nagbubukas na, agad na lumipad pa itaas, kailangan niya na rong umalis, kasambit ni Chen Fan iyon daw ay napakabilis. Well, saad niya sabay lingon kung ganun tumungo na rin daw sila doon. Well, dagdag niya sa Shoe Sisters, mukhang ang mga ito raw ay mayroong swerte, ngunit tandaan daw ng mga ito na wag humawak sa anumang bagay na naroon, dahil kahit na siya ay hindi niya gugustuhing ma-expose sa ilang mga restraints na nandoon. Nagpasalamat ang dalawa, at lumipad na sila patungo sa portal. Sinapasigaw si Lady Z na wag siyang iwan ng mga ito nang biglang may kung anong tumama sa kanya at makikitang nakapasok na sina Chen Fan sa entrance ng Sacred Land.